Good morning. Magandang umaga. Okay. While not a member of the bicameral Congress Committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan, dumating na sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Taguig City si dating Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ngayong umaga September 14, 2025. Ito ang kauna-unahang pagdalo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa ICI bilang resource person sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa kabila nito, hindi pa rin kumbinsido at hindi kontento ang ating mga kababayan sa naging presensya ni Romualdez para harapin ang investigasyon laban sa kanya kung saan ay siya ang ituturong mastermind at pasimuno sa maanumalyang ghost project sa bansa. Kasama si dating Ako Bicol Party List o Representative Saldico na hanggang sa ngayon ay nasa ibang bansa pa rin. Giit ng ating mga kababayan at ilang grupo bakit hindi pinatawag sa Senado at Kamara itong si Romualdez noong kasagsagan ng isinasagawang pagdinig. Lumalabas kasi na mas pinili ni Romualdez na lumutang at magpakita sa ICI na isang independent body na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bukod dito, hindi rin kumpiyansa ang mga Pilipino sa binuong ICI ni PBBM dahil ang Pangulo mismo ang pumili ng mga investigador na magsasagawa dito. Isa rin sa inaalmahan ng netizen at ilang religious group ay ang hindi pagsasapubliko ng mga isinasagawang investigasyon gaya ng Senado at Kamara na napapanood mismo ng mga Pilipino habang naka-live ang pag-iimbestiga. Sinabi ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na makikipagtulungan siya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para malabas ang katotohanan sa pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control project. Ito ang inihayag ng dating House Speaker sa kanyang pagsipot sa tanggapan ng ICI bilang resource person. Sa kabila nito, binatikos pa rin ng netizen ang naging pahayag ng dating House Speaker dahil siya mismo ang itinuturong pasimuno sa lahat ng kaguluhan na nangyari sa bansa, kaugnay nga sa isyu ng flood control project. The investigation, the fact-finding to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Papasalamat ako talaga sa lagi ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. I feel very, very happy and welcome to share all of it. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Naniniwala ka ba na magiging patas ang isasagawang pagdinig ng ICI laban dito sa itinuturong mastermind na si Martin Romualdez Jr.? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Magandang umaga, Ella. Actually, saglit lang yung naging panayam ng media dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ilang mga tanong lang yung kanyang sinagot at agad siyang pumasok doon sa loob ng opisina ng ICI para doon sa investigasyon kaugnay ng flood control projects. At doon naman sa issue ng pagdating kay dating Congressman Zaldico ay hindi rin natanong yung House Speaker, dating House Speaker tungkol dito sa issue ng hindi niya pagdalo dito sa pagdinig ng ICI.
Unang dumating sa tanggapan Ella ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaninang alas 8 ng umaga si Department o Budget o DBM Secretary Amena Pangandaman. Sumunod si dating House Speaker Martin Romualdez pasado alas 9. Ayon kay Romualdez, nagtungo siya sa ICI para ibigay ang buong suporta sa investigasyon para mabuksan ang katotohanan. Anya, wala siyang tinatago at wala rin siyang dapat itago. Bagamat hindi siya bahagi ng Bicameral Conference Committee at kung ano man anya ang kanyang nalalaman ay kanyang ibabahagi ito. I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding and investigation for the ICI. Dagdag pa ni Romualdez, layon niya na liwanagin ang mga isyu para matulungan ang komisyon sa kanilang trabaho, mapabilis ang investigasyon. Sa hulian niya ang ebidensya at hindi ang ingay sa politika at walang batayang mga akusasyon ang maghahayag kung ano talaga ang nangyari. Samantala si Secretary Pangandaman naman ay nagtungo siya upang ibahagian niya ang proseso ng pagpapasa mula sa National Expenditure Program o NEP hanggang sa ito ay maisabatas o magiging General Appropriations Act o GAA. So yung invitation sa atin is that gusto malaman ng commission natin yung process ng NEP at paano ito nagiging at kung paano nag-release ng budget. Originally ipinatawag itong si dating House Speaker Martin Romualdez ay noon pang October 1 at hindi nga ito nakarating noong October 1 at sinulatan siya muli ng ICI, kung di tayo nagkakamali, noong October 7 at ngayong araw na lamang natuloy ang kanyang pagpunta. Supposed to be kasama niya si dating Congresswoman Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Subalit nga nagbitiw na yung dating mambabatas sa kanyang pwesto at balita natin nasa labas ito ngayon ng bansa kaya hindi siya nakarating dito sa pagdinig ngayong araw ng ICI. Yan ang ating update mula dito sa Taguig City. Magandang umaga. While not a member of the Bicameral Conference Committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. So are you releasing what do you want to communication na kay Mr. Salen? Sir, will you release your Salen? The investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Papasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. I feel very, very happy and welcome to share all of it. Yung representative, ano pong tingin niyo dapat niyang gawin? The ICI will have resource persons invited here and we shall wait for the same. Sir, do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission? Sa ICI? Yeah, I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited. So that if I can share more information, I will do so. Sir, are you willing to release your Salen? Sir, are you willing to release your Salen? I will do at the instance of the commission. Sir, Sir, pupunta po ba kayo sa DOJ po? I'm not invited.
Sir, yun pong sinabi ng witness ni Senator Marcoleta, and would you like to comment yung kay Orly? Kasi the witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the testimony, and their testimonies have already been denied by. But do you confirm po that he was part of your security? It's not part of my security. Thank you very much. Thank you. Kung nakakapag-usap pa kayo sa ating